Kaya hindi perpekto ang mundo eh. Amen. Pero ang kaibahan lang natin na nasa Panginoon, ito good news. Ang good news, sa kinalalagyan natin ngayon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Every day, there is a new hope. Every day, there is a renewed strength coming from God. Hindi tayo nagsasawang lumaban sa buhay. Hindi tayo sumusuko. Sapagkat alam natin, merong Diyos na sa oras ng kahinaan natin, magsisilbing kalakasan natin. Na sa oras na parang nawawalan ka na ng pag-asa sa kinalalagyan mo ngayon, hindi ko alam kung ano yun, pero alam ni Lord, na andun pa rin yung blessed hope mo na hindi. Mabait ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Amen. May isang tao, nakita niyo yung nakalagay din sa picture? Nakita niyo? Nakalagay sa picture? Alam niyo kung sino yan? Ito yan. Pakita ko sa inyo. Kung babasahin natin sa Matthew chapter 9, verses 18 to 25, makikita natin yung babaeng for 12 years, take note of the word 12 years. Ay grabe. For 12 years, dinudugo po siya. Makikita natin yan sa Matthew chapter 9, verses 18 to 25. At hindi lang po yun, dalawa pong klase ng tao ang lumapit sa Panginoon na nagdanais na magkaroon ng panibagong lakas at pag-asa sa buhay. Yung babaeng dinudugo at isang pinuno na namatay ang kanyang anak na babae. Mababasa natin doon, babasahin ko po sa Matthew chapter 9, simula po sa verse 18, para po makita natin yung pinakabuod ng kwento nito. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, kamamatay lamang po ng aking anak na babae. Pagka sinabing kamamatay o namatay o lumisan sa Biblia, hindi lang po yung physical. Sa totoo lang, marami sa atin dito, may asawa kang patay, may anak kang patay. Anong patay? Patay sa espiritu. Amen? Ilan sa atin dito, nagpe-pray kay Lord, na one day, yung mami ko, yung daddy ko, yung anak ko, yung kuya ko, kapatid ko, one day, Lord, I'm praying, I'm still hoping and believing na one day, makakasama ko siya dito. Magpupuri kami, isang pamilya, sa pangalan mo. Ilan sa atin, merong ganong blessed hope kay Lord. Pero sad to say, ang naririto lang ikaw. Wala si mami, wala si daddy, wala si kuya, wala si ate, wala si tito, wala si tita. Yung mga tao na nasa puso mo, wala dito kasama mo. So technically speaking, they are dead spiritually. Pero huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi yung pinuno, meron din siyang minamahal na kamamatay lang, kanyang anak na babae. At makikita natin dito sa binasa natin, itutuloy ko po, ang sabi rito, kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Amen. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Verse 20, tuloy po natin. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taonang dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, noon di gumaling ang babae. Verse 23, pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay at sinabi niya, lumabas muna kayo.
Hindi patay ang bata, natutulog lamang, at siya'y kinutya nila. Nang mapalabas ng mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. At ang pangyayaring ito ipinamalitan ng mga tao sa buong lupaing iyon. Dalawang tao, magkaiba na sitwasyon, pero parehong sinagot ng Panginoon.